Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Mathematics in the Modern World at ang topic natin ngayon ay problem solving and reasoning. Okay, let's start. So, ano ba ang problem solving? Sabi niya, ang definition daw ng problem solving sa mathematics ay pag-intindi ng isang problema at paggamit ng mga lohika o mga concepts and theories para makahanap ng solusyon sa problema na yon. Actually, ang mathematics ay ginagamit natin para masolve natin ang mga pang-araw-araw na problema sa ating buhay involving numbers, katulad sa mga finances natin, patterns sa mga weather condition and other things, and relationships ng mga bawat bagay na nakakasalumuha mo sa bawat araw ng buhay mo. Okay? Now, merong 4 na steps ang problem solving. Ang una na dito ay understand. Kapag sumasagot ka ng isang mathematical problem, kailangan maintindihan mo muna kung ano yung hinahanap doon sa problema na yon. And then, sumunod na steps is plan. You have to choose a strategy, formula, or method. Ibig sabihin, anong concept o anong mga theory ang pwede mong i-apply para masolusyonan mo yung pinaka-problema. And then, kapag napili mo na kung anong concepts and theories ang pwedeng applicable sa problema na yun, you have to solve it. Okay? Which is carry out the steps or calculations. So, kinakalculate mo na para malaman mo kung yung tamang solusyon para doon sa pinaka-problema na yun. And then, pag nakuha mo yung pinakasagot, you have to check it kung yung nakuha mo bang sagot na yun ay nagsasatisfy doon sa pinaka-problema na yun. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang reasoning. Ang mathematical reasoning ay paggamit ng mga lohika, okay, para maintindihan mo at maipaliwanag mo yung mga theories at concepts na ginamit mo para sa pag-solve ng isang problema. Okay, hindi pwede yung parang sinagutan mo lang yung problema pero hindi mo maipaliwanag bakit naging ganun yung pinakasolusyon sa problema na yun. So, ang reasoning, okay, isa ito sa mga part ng mathematics mo na ginagamit natin para mapatunayan mo na yung mga theories at mga concepts na ginamit mo ay akma at sapat para masolusyonan yung pinaka-problema na yun. Okay? So, may mga key parts ang reasoning para maintindihan mo na yung mga prosesong ginagawa mo ay reasoning pala. Yung mga concepts at mga theories at principles ng mathematics ay konektado dun sa problema. And then, dun sa pag-solve mo ng pinaka-problema na yun, nakakabuo ka ng pinaka-conclusion, okay, na makatotohanan. Okay, kasi merong basis siya na ginamitan mo ng mga theories at mga concept. At naipapaliwanag mo bakit ganun yung naging solusyon para doon sa problema na yun. Dahil gumagamit ka ng logic sa pag-solve at pag-prove na yung mga ginamit mong proseso ay valid at tama. Okay, so yung mga proseso na yun na ginagawa mo na yun, ang tawag mo doon ay mathematical reasoning. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin yung dalawang klase ng reasoning. Ang una na dito ay inductive reasoning. Sabi niya, ang inductive reasoning daw ay pag-form ng mga general conclusion from specific examples. Ibig sabihin, given ka ng mga specific observation mo sa isang bagay and then nilalawakan mo ito para makakuha ka ng pinaka-general conclusion dun sa pinaka-bagay na yon. Okay? So, kunyari, let us say na meron kang given ng mga sequences ng mga data na 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, specific yung pinaka-given data. So, tinitignan mo yung pattern na yun, okay? Na pag tinignan mo yung 1, 2, 3, 4, 5 ay nabubuo yung sequence kapag nag-a-add ka ng plus 1. So, ibig sabihin, yung nabuo mong conclusion na yun para dumami yung pinaka-sequence na yun, ang tawag mo doon ay general conclusion na nabubuo yung sequence na yun kapag naglalagay ka ng plus 1. Ang tawag mo doon sa ginawa mong proseso na yun ay inductive reasoning. Okay, yun yung sinasabi niya dito na used to identify patterns and make predictions. So, tinitignan mo yung pinaka-pattern and then napipredict mo kung ano yung susunod na pattern doon sa sequence na yun. Okay, ang tawag mo doon sa ginawa mong proseso na yun ay inductive reasoning. Okay?
Okay, may mga important terms na dapat tayong tandaan sa inductive reasoning. Ang una na dito ay conjecture. Okay? Ang ibig sabihin ng conjecture, parang ino-observe mo yung pinaka-given problem and then nag-extract ka dun sa observation mo na yun, dun sa problema na yun ng conclusion mo. Ang tawag mo dun ay conjecture. Okay? So, ang conjecture, pwedeng draw mo na conclusion ay pwedeng maging tama at pwede ding hindi. So, ibig sabihin dalawa yung sagot mo pwedeng makuha, pwedeng maging true or false. Okay? So, sabi niya, para masabi mo na inductive reasoning yung ginagawa mong proseso dun sa isang pagkuha ng mga solusyon dun sa problema na yun, una, tignan mo muna daw yung pinaka-given examples o problem and then tignan mo kung paano nabubuo yung pattern dun sa problema na yun. And through that, okay, ine-extract mo yung pinaka-general conclusion. Okay, so yung proseso na ginawa mo na yun, ang tawag mo doon ay inductive reasoning. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan mo paano ginagamit ang inductive reasoning. So, sa number 1, use inductive reasoning to predict the next number in each of the following list. So, sa part A, 5, 10, 15, 20, and 25. So, kung i-observe mo yung given sequence na ito, okay, mapapansin mo na bubuo yung mga sumusunod na mga term na yun kapag nagpa-plus 5 ka doon sa pinaka given number. Okay, katulad dito, 5 ang given unang term natin. So, pag nag-plus 5 ka, nagiging 10. And then plus 5, 15. And then plus 5, 20. And then plus 5, 25. So, alam mo na kagad kung ano yung susunod na term. So, magpa-plus 5 ko lang dito sa 25 and you will get 30. Okay? Kaya ang naging sagot doon ay 30. Kasi in-observe mo yung pinaka-pattern niya. Okay? So, diba? Ito yung sinunod mo. Look at the examples. Also, you look at the example and then find a pattern. So, yung pattern na nakita mo dito ay plus 5 ang ginagawa niya para mabuo yung bawat term na sumusunod sa kanya and you draw a conclusion. So, yung conclusion na na-draw mo, nabubuo yung pinaka-pattern niya kapag nagpa-plus 5 ka dun sa given number. Okay? So, dito, okay, tignan natin yung part B. 1, 4, 9, 16, and then 25. So, kung titignan mo dito, 1 plus 3 is 4. 4 plus 3 is 7. So, hindi pwede. Okay? Wala siyang pattern. Pag tinignan mo, kapag addition na tinignan mo, okay, na ginamit mong procedure. Pero, pag tinignan mo ito, okay, na kapag binuo mo yung pinaka-pattern niya, okay, katulad nito, 1 squared, okay, ibig sabihin, dalawang beses mo i-multiply ang 1, that will give you 1, okay? Tapos, 2 squared, okay? Kapag in-squared mo yung bawat term, okay, so lalabas 4, okay, ayan na, lumalabas na yung pinaka-pattern niya. Tapos 3 squared, okay, you will get 9, okay, ibig sabihin dalawang beses mo yung multiply ang 3, you will get 9, 3 times 3, and then 4 squared, okay, you will get 4 times 4 and that is 16, and then 5 squared, okay, dalawang beses mo i-multiply ang 5, you will get 25. So, ibig sabihin, nabubuo yung pattern kapag in-squared mo yung sunod-sunod na number na 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Mabubuo mo itong pinaka-pattern na to. So, malalaman mo ngayon kung ano yung susunod na term kasi nag-end ka sa 5 pag binilang mo 1 squared, 2 squared, 3 squared, 4 squared, 5 squared, parang binilang mo 1, 2, 3, 4, 5 tapos in-squared mo lang siya. So ibig sabihin yung susunod na term dito ay magiging 6 squared. Okay, 6 squared. O yan. So ang lalabas doon 6 times 6, that will give you 36. So, kaya, ganun yung nag-isagot dito. Okay? 6 squared is equal to 36. Okay? So, yun yung sinasabing inductive reasoning. Tinitigan mo muna yung pinaka-example and then you check kung paano nabubuo yung pinaka-pattern niya at doon sa nakita mong pattern na yun may ka-general conclusion para mabuo mo yung pinaka-sequences niya. Okay? Okay,
Okay, let's have another example. Sa number 2, use inductive reasoning to make a conjecture. Okay, consider the following procedure. Pick a number, okay, which is designated as n, and then sa number 2, multiply the number by 10. Sa 3, add 8 to the product, and then sa 4, divide the sum by 2 and subtract 4. Okay, so you have to follow this procedure, okay, para makabuo ka ng conjecture. So let us solve this problem. Okay, so dito sa solution natin, let us say ang pinili kong number ay 1. Okay, so ibig sabihin 1 ito, tapos sabi niya yung 1 daw i-multiply mo by 10. Okay, kaya naging 1 times 10, you will get 10. And then sumunod na procedure, add 8 to the product. So yung 10 na nakuha mong product, i-add mo daw ng 8. So, kaya naging 10 plus 8, and that will give you 18. And then sabi niya yung nakuha mong addition na yun, okay, o sum, okay, i-divide mo daw by 2. So, yung 18, divide mo ng 2, okay, kaya ito yung procedure niya, naging 9 ang sagot. And then, sabi niya, subtract the quotient by 4, okay, kaya yung 9 na nakuha mong sagot, i-minus mo daw yung 4 doon. So, 9 minus 4, you will get 5, okay. So, para malaman natin yung pinaka-pattern, pili tayo ng mga tatlo pang number. So, ang pinili kong number naman ay 2. Okay? Pero kahit anong number na gusto mo ay pwede mong gamitin. Tapos, doon sa nakuha mong mga solution na yun, doon ka magdodraw ng conclusion para malaman mo kung paano tumatakbo yung pinaka-pattern doon sa pinaka-problem na ibinigay sa'yo. Okay? So, let us follow again the procedure. So, ang pinili ko ay 2. Tapos, minultiply natin by 10. You will get 20. Okay? Tapos, sabi niya, yung nakuha mong sagot, i-add 8 mo daw. Kaya, naging 20 plus 8 and you will get 28. And then, yung sagot na nakuha mong 28 na yun, divide mo daw by 2. So, kaya, 28 divide mo ng 2, you will get 14. And then, yung nakuha mong sagot na yun, i-minus mo daw ng 4. Kaya, naging 14 minus 4, you will get 10. Okay? So, let's have another given number, which is 3 naman ang pinili ko. Okay, you follow the same procedure. So 3 times 10, you will get 30. And then yung 30 na nakuha mong sagot, i-add mo daw ng 8. Kaya naging 30 plus 8 and you will get 38. And then yung nakuha mong sagot, i-divide mo daw by 2. Kaya naging 38 divide by 2, you will get 19. And then yung nakuha mo sagot, i-minus mo daw ng 4. Kaya naging 19 minus 4, you will get 15. And, okay, let's have another given number. Ang pinili ko naman ay 4. So, we have to follow the same procedure again. 4 times 10, that will give you 40. 40 plus 8, that will give you 48. And then 48 divide by 2, you will get 24. And then 24 minus 4, that will give you 20. So, kung mapapansin mo, okay, nabubuo yung mga pinaka-final answer mo, okay? Ayan. Kapag naging formula mo ay 5n, okay? 5 times the larger ng given number mo. So, pansinin mo, kapag ang formula ay 5n, 5, tapos ang given mong n is 1. 5 times 1, that will give you 5. Okay? Kaya naging 5 to. So, tama to. So, dito palalabasin natin. Ang n mo na pinili mo ay 2. So, 5 times 2, that will give you 10. Oh. Dito naman, 3 ang pinili mong n. So, 5 times 3, that will give you 15. Tapos, pinili mo naman dito ay 4. So, 5 times 4, that will give you 20. So, ibig sabihin, makakagawa ka ng pinaka-conclusion mo o conjecture mo dito sa ginawa mong solution para makita mo yung pattern na ang pattern niya ay 5n. Okay? So, ibig sabihin 5 times the given number. Okay? Kaya yun yung ginawa niyang conjecture niya dito na ang conclusion niya is 5 times larger than the original number. Okay, so 5 times the original number. So, ang original number mo ay yung n na yun. So, yun yung pinaka-conjecture mo dito sa given problem na to. Okay, so you follow the inductive reasoning procedure. So, kaya nag-arrive ka dun sa pinaka-conjecture na 5 times larger than the original number, which is 5n. Okay?